O mahal na mga kapatid kay Kristo, ang ibabahagi ko ngayon ay iling ang mga pundasyon ng iyong pananampalataya at ganap na ibabago ang iyong pag-unawa tungkol sa pagpapako sa krus. Naisip mo ba kung bakit may mga detalye ng pagkamatay ni Jesus na hindi lumilitaw sa mga Biblia na karaniwang ginagamit natin? Bakit ang ilang mga tradisyon ng Kristiyano ay tila may mas malalim na kaalaman tungkol sa ilang mga kaganapan sa Biblia? Ang sagot ay mas nakakagulat kaysa sa maisip nila. Ang Ethiopian Orthodox Church, isa sa mga pinakalumang tradisyon ng Kristiyano sa mundo, ay napanatili ang isang manghang kwento na sinasadya na tinanggal mula sa karamihan sa mga bersyon ng kanlurang Biblia. Inihayag ng kwentong ito kung ano talaga ang nangyari nang tumawid ang sibat sa tabi ng ating Panginoong Hesukristo at kung paano ang dalawang makapangyarihang mga archangels, sina Miguel at Uriel, ay gumawa ng isang banal na misyon na magbabago sa espiritual na kapalaran ng isang buong bansa. Ang ibubunyag ko ngayon ay hindi isang simpleng pag-usisa sa kasaysayan. Ito ay isang mahalagang katotohanan na nagpapaliwanag kung bakit ang ilang mga bansa ay nagpapanatili ng isang walang tigil na pananampalataya na Kristiyano habang ang iba ay lumayo sa Diyos. Ang dugo ni Kristo ay may kapangyarihan na higit sa kanilang itinuro sa atin. At pagkatapos malaman ang paghahayag na ito, hindi nila makikita ang krus sa parehong paraan. Kung mahal mo ang Diyos at naniniwala sa pagtubos ng kapangyarihan ng dugo ni Hesukristo, kailangan mong marinig ang kumpletong kwentong ito. Iniwan ko ang iyong tulad ngayon, mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso dahil ang malapit na matuklasan ay maaaring eksakto kung ano ang hinahanap ng iyong espiritu sa loob ng maraming taon. Handa ka na ba para sa paghahayag na pinananatiling lihim sa loob ng maraming siglo? Samahan mo ako sa pambihirang paglalakbay na ito sa mismong puso ng sakripisyo ni Kristo. Ngayon ay isasawsaw natin ang ating sarili sa kailaliman ng isang kwento na, bagaman maliit na kilala, ay may kapangyarihan na baguhin ang ating pag-unawa sa pagpapako sa ating Panginoong Hesukristo. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na mayroong higit pa sa kasaysayan ng sinabi nila sa amin? Well, hindi ka mali. Patuloy na inaanyayahan tayo ng pananampalataya na galugarin ang pinakamalalim na mga layer ng banal na misteryo. Suriin ang mga banal na kasulatan sapagkat nagpapatotoo sila sa akin, sabi sa atin ni Jesus sa Juan 5:39. At marami ang susuriin sa kwentong ito na ang karamihan sa mga tradisyon ng Kristiyano ay hindi napansin, ngunit na ang Ethiopian Orthodox Church ay napanatili ng banal na sigasig sa loob ng maraming siglo. Ang kwentong ito ay nagpapakita sa atin kung paano ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na karunungan, ay nag-uudyok ng mga pambihirang detalye kahit na sa pinakamadilim na sandali ng Kalbaryo. Hindi ba ito kaakit-akit na habang lahat tayo ay nagtatakda ng mga kuko, ang korona ng mga tinik at ang nakikitang pagdurusa ni Kristo? Mayroong isang buong hindi nakikita na sukat na nagpapatakbo ng sabay-sabay. Bahagyang ipinapakita sa amin ng Biblia ang dulo ng iceberg, ngunit mayroong talagang mga karagatan na naghihintay na matuklasan ng mga naghahanap ng katapatan. Bilang aklat ng Kawikaan 20:2, ang glorya ng Diyos ay upang masakop ang isang isyu, ngunit ang kaluwalhatian ng mga hari ay upang siyasatin ito. At kami, bilang mga anak ng hari ng mga hari, ay may pribilehiyo at responsibilidad ng pagsisiyasat sa mga misteryo na ito. Ang pagpapako sa krus, na ang rurok sa kasaysayan ng sangkatauhan, ay hindi lamang isang kaganapan sa lupa, ngunit isang kosmiko na kaganapan kung saan natagpuan ng langit at lupa ang kanilang mga sarili sa isang banal na drama na lumampas sa nakikita. Ang mga elemento na alam nating lahat, ang mga kuko, korona, sibat, ay mga panlabas na simbolo lamang ng isang mas malalim na espiritual na katotohanan na nagaganap. Ang ibabahagi ko ngayon ay maaaring tunog tulad ng isang nakagugulat na paghahayag, ngunit inaanyayahan kita na makinig ng isang bukas na puso at ang malugod na pag-iisip. Habang si Jesus ay naghang sa krus, na tinutupad ang kalooban ng Ama at isinasagawa ang bigat ng mga kasalanan ng mundo, mayroong matinding aktibidad na anghel sa paligid ng Golgotha. Wala sila doon bilang mga manonood lamang, ngunit bilang mga aktibong kalahok sa plano ng pagtubos. Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng mga pahiwatig ng pagkakaroon ng anghel na ito
sa mga mahahalagang sandali ng buhay ni Kristo. Mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, ang mga anghel ay palaging naroroon. Sa Lucas 20:43, sa panahon ng kanyang paghihirap sa Getsemani, sinabihan tayo na isang anghel mula sa langit ang lumitaw upang palakasin. Kung ang mga anghel ay naroroon sa sandaling iyon ng paghihirap, hindi ba makatuwiran na isipin na sila rin ay nasa pagpapako sa krus, ang pinakahuling sandali ng kanilang misyon? Inihayag ng tradisyon ng Ethiopia na, sa katunayan, ang mga anghel ay hindi lamang naroroon, ngunit mayroon ding mga tiyak na takdang aralin sa panahon ng pagpapako sa krus. Ang kaalamang ito ay hindi sumasalungat sa mga banal na kasulatan, ngunit pinupuno ang alam na natin na nag-aalok sa amin ng isang mas kumpletong pananaw sa plano ng Diyos. Ito ay parang nakakakita kami ng isang obra maestra mula sa ibang anggulo na nagbubunyag ng mga detalye na hindi namin mapahalagahan dati. At ito ay ang pananampalataya kay Hesukristo na patuloy na inaanyayahan tayo na palawakin ang ating pag-unawa, hindi manatiling mababaw. Tulad ng sinabi ni Pablo sa Efeso 3:18-19, dapat tayong may kakayahang maunawaan sa lahat ng mga banal kung ano ang lapad, haba, lalim at taas at alam ang pag-ibig ni Kristo na lumampas sa lahat ng kaalaman. Ang kasaysayan ng pagpapako sa krus na nakikita sa pamamagitan ng lens ng sinaunang tradisyon na ito ay tumutulong sa atin na tiyak na maunawaan ang lalim ng pag-ibig at sakripisyo ni Kristo, pati na rin ang pagiging komplikado ng banal na plano na iginuhit ng Diyos mula bago ang pundasyon ng mundo. At alam mo kung ano ang pinaka-kahanga-hanga? Ang kwentong ito ay nagpapakita sa atin na wala sa plano ng Diyos ay na-improvise o naiwan ng pagkakataon. Ang bawat detalye, gayunpaman maliit, ay may isang banal na layunin. Kahit na sa pinakamadilim na sandali sa kasaysayan, ng maranasan, ng anak ng Diyos ang pinakamalalim na abandona at pagdurusa, mayroong isang makalangit na koreografya na nagpapatupad ng perpektong katumpakan. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Hebreo 11:14 na ang mga anghel ay mga espiritu ng paglilingkod na ipinadala sa paglilingkod sa pabor sa mga magiging tagapagmana ng kaligtasan. At sa Golgotha, ang mga makalangit na nilalang na ito ay tinutupad ang isang tiyak na misyon na magkakaroon ng walang hanggang mga repercussions para sa sangkatauhan. Ngunit ano ba talaga ang misyon na ito? Ano ang papel na ginagampanan ni Los Angeles Miguel at Uriel sa napakahalagang sandaling ito? Ang sagot sa mga katanungang ito ay hahantong sa atin sa isang mas malalim na unawa hindi lamang sa pagpapako sa krus, kundi pati na rin ng espesyal na koneksyon na itinatag ng Diyos na may ilang mga rehiyon ng mundo sa pamamagitan ng kaganapang ito. Ano ang kamangha? Mangha upang makapasok sa mga misteryo ng Diyos. At nagsasalita ng mga misteryo, naisip mo ba kung bakit ang ilang mga tradisyon ng Kristiyano ay tila may natatanging mga paghahayag o interpretasyon ng mga banal na kasulatan? Ang Biblia na hindi masasayang kayamanan ng banal na kaarunungan ay naglalaman ng mga layer at layer ng katotohanan na ipinahayag sa mga siglo ayon sa perpektong plano ng ating Panginoon. Bilang Propeta Daniel 12:4. Ngunit ikaw, Daniel, isara ang mga salita at ikaing seal ang libro hanggang sa oras ng pagtatapos. Marami ang tatakbo mula rito at tataas ang kaalaman. Ito ay kung paano pinatatakbo ng Diyos sa buong kasaysayan, na nagbubunyag ng mga aspeto ng kanyang katotohanan sa iba't ibang mga tao sa iba't ibang oras, tulad ng mga piraso ng isang banal na palaisipan na nakumpleto. Ang Ethiopian Orthodox Church, isa sa mga pinakalumang tradisyon ng Kristiyano sa mundo, ay nagpapanatili ng isang manghang kwento tungkol sa pagpapako sa krus ni Hesukristo na nanatiling halos hindi alam ng karamihan sa mga mananampalataya sa kanluran. Hindi na ang kwentong ito ay sumasalungat sa nahanap natin sa mga kanonikal na ebanghelyo. Sa halip, pinupuno at pinayaman ang aming pag-unawa sa nangyari sa Golgotha na nakamamatay na araw. Para bang ang Diyos sa kanyang walang hanggan na karunungan ay mapagkakatiwalaan ng iba't ibang aspeto ng katotohanan sa iba't ibang mga sangay ng kanyang simbahan. Marami pa akong mga bagay na sasabihin sa iyo, ngunit ngayon hindi mo makayanan ang mga ito. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Juan 16:12. Marahil ito ay isa sa mga katotohanang iyon na hindi lahat ay handa na matanggap sa oras na iyon, ngunit ang Diyos ay napanatili sa pamamagitan ng pananampalataya ng Ethiopia
Bakit Ethiopia? Ang koneksyon sa Biblia sa lupang Afrika na ito ay malalim at matanda. Alalahanin na sa mga gawa ito, nahanap namin ang kasaysayan ng Ethiopian eunuch, isang matandang opisyal ng Candace, Queen of the Ethiopians, na naglalakbay sa Jerusalem upang sumamba at ebanghelyo ni Felipe. Ang banal na engkwentro na ito ay minarkahan ang simula ng Kristyanismo sa Ethiopia, na ginagawa itong isa sa mga unang bansa na yakapin ang pananampalataya kay Hesukristo sa labas ng rehiyon ng Mediterranean. Bilang karagdagan, binabanggit ng Biblia ang Ethiopia or CU tulad ng kilala sa Lumang Tipan, nang maraming beses itinuturo ang kahalagahan nito sa plano ng Diyos. Ang Ethiopia ay magpapalawak ng iyong mga kamay sa Diyos. Hinuhulaan niya ang awit 68:31 at na ang hula na ito ay natutupad, na nagpapanatili ng walang tigil na pananampalataya sa mga siglo ng mga uusig at mga hamon. Ang tradisyon na pinangalagaan ng Ethiopian Orthodox Church ay nagsasabi sa amin tungkol sa isang supernatural na kaganapan na naganap sa panahon ng pagpapako sa krus, isang kaganapan na sagrado at makabuluhan na ang espiritual na kapalaran ng bansa nito ay nagbago magpakailanman. Ayon sa tradisyon na ito, habang si Jesus ay nagdusa sa krus at ang mga sundalong Romano at ang karamihan ay napanood na may iba't ibang reaksyon, mayroong isang hindi nakikita ngunit matinding aktibidad sa espiritual na eroplano. Ang Los Angeles, Miguel at Uriel, dalawa sa pinakamalakas na mga archangels na nabanggit sa mga banal na kasulatan at sa panitikan ng Apocryphal, ay ipinadala na may isang tiyak na misyon sa eksaktong sandali ng pagkamatay ni Kristo. Ang misyon na ito ay hindi lamang naobserbahan o ikinalulungkot, ngunit aktibong lumahok sa isang gawa ng banal na pangangalaga na magkakaroon ng walang hanggang implikasyon. Napansin mo ba kung paano madalas na pinipili ng Diyos na mapanatili ang mga aspeto ng kanyang katotohanan sa pamamagitan ng mga pamayanan na itinuturing ng mundo ang peripheral o marginal? Sa 1 mga taga-Korinto 1:27-28, ipinapaalala sa atin ni Pablo na pinili ng Diyos ang tanga ng mundo upang mapahiya ang matalino at ang mahina ng mundo upang mapahiya ang malakas. At ang bastos ng mundo at ang pinili ng Diyos ay pinili at kung ano ito ay hindi, upang alisin kung ano ito. Ang simbahan ng Ethiopia sa kabila ng edad at katapatan nito ay madalas na hindi napapansin sa mga kwentong pangkasaysayan ng kanluranin ng Kristyanismo. Gayunpaman, tiyak sa pamayanan na ito na pinagkakatiwalaan ng Diyos ang espesyal na paghahayag na ito sa pagpapako sa krus. Ito ay isang mapagpakumbabang paalala na ang pananampalataya ay hindi isang bagay sa kapangyarihang pampulitika o impluensya sa kultura, ngunit ng katapatan sa mga siglo. Ang pagpapanatili ng kwentong ito ng mga taga-Ethiopia ay patotoo ng kanilang malalim na debosyon kay Hesukristo at ang kanyang walang tigil na pangako sa mga tradisyon ng apostol. Ngayon, maaari mong tanungin ang iyong sarili, bakit hindi malinaw na lumilitaw ang kwentong ito sa mga kanonikal na ebanghelyo? Ito ay isang wastong katanungan na nararapat na pagmuni. Dapat nating tandaan na ang mga ebanghelyo, bagaman inspirasyon ng banal, ay hindi inilaan upang maging kumpleto na mga kwento ng lahat ng nangyari sa buhay ni Jesus. Sa katunayan, malinaw na sinasabi sa amin ng Juan 21:25, at mayroon ding maraming iba pang mga bagay na ginawa ni Jesus na kung isinulat ito ng paisa-isa, sa palagay ko kahit nasa mundo ang mga libro na isusulat ay magkasya. Ang mga ebanghelista na ginagabayan ng banal na espiritu ay napili ang mga pangyayaring iyon at mga turo na itinuturing nilang mahalaga upang maiparating ang mensahe ng kaligtasan sa kanilang mga tiyak na madla. Bilang karagdagan, ang ilang mga paghahayag ay ipinagkatiwala sa oral tradisyon ng primitive na simbahan bago na dokumentado sa pagsulat, tulad ng ipinapahiwatig ni Pablo mismo sa 1 Thessalonica 2:15. Kaya, mga kapatid, matatag na estado, at pinanatili ang doktrina na iyong natutunan sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng aming liham. Gaano kahusay ang pagninilay, nilay ang kadakilaan ng plano ng Diyos. Kung iniisip natin ang tungkol sa pagpapako sa krus, karaniwang iniisip natin ang isang eksena sa lupa, ngunit ang Biblia ay patuloy na nagpapaalala sa amin na mayroong higit sa nakikita ng ating mga mata. Hindi tinitingnan ang mga bagay na nakikita, ngunit ang mga hindi nakikita.
sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, ngunit ang mga hindi nakikita ay walang hanggan. Tadao mga taga-Korinto 4:1-18. At tiyak sa hindi nakikita na sukat na ang isang nakakagulat na aktibidad ng anghel ay binuo habang inihatid ni Jesus ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Si Miguel at Uriel, dalawang archangels ng napakalawak na autoridad sa hierarchy ng celestial, ay ipinadala na may isang tiyak na misyon na magbabago sa kurso ng espiritual na kasaysayan. Wala sila doon bilang mga manonood lamang, ngunit bilang mga aktibong kalahok sa banal na plano na tinutupad ang mga direktang utos ng trono ng Diyos. Si Miguel, na ang pangalan ay nangangahulugang sino ang bilang Diyos, nabanggit siya sa Biblia bilang dakilang prinsipe na nasa bahagi ng bayan ng Diyos, Daniel 12:1, at bilang ang arkanghel na nakipaglaro kay Satanas para sa katawan ni Moises, Judas 1:9. Kilala siya sa kanyang tungkulin bilang isang makalangit na mandirigma at tagapagtanggol ng bayan ng Diyos. Si Uriel, kahit na hindi ito lumilitaw sa kanon ng Biblia ng Protestante, ay kinikilala sa tradisyon ng mga Hudyo, sa mga aklat na apocryphal at sa Orthodox Church bilang isa sa 7 mga archangel na nasa harap ng trono ng Diyos. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang ilaw ng Diyos o apoy ng Diyos, at madalas na nauugnay sa pag-iilaw at banal na paghahayag, na ang dalawang makapangyarihang makalangit na nilalang na ito ay partikular na ipinadala sa panahon ng pagpapako sa krus, ay nagsasabi sa amin tungkol sa kahalagahan ng kosmiko ng nangyayari. Itinuturo sa atin ang pananampalataya na si Jesucristo ay hindi lamang namamatay upang mailigtas ang mga individual na kaluluwa, ngunit nagsasagawa ng isang gawa ng universal na pagkakasundo tulad ng sinabi sa atin ni Pablo sa Colosas 4:20, at sa pamamagitan niya ay nakikipagkasundo sa lahat ng mga bagay, kaya't ang mga nasa mundo tulad ng mga nasa langit na gumagawa ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus, ayon sa tradisyon na napanatili ng Ethiopian Orthodox Church, sa eksaktong sandali kung saan ang sibat ay tumawid sa tabi ni Jesus at dugo at tubig na umusbong, sina Miguel at Uriel ay bumaba sa isang banal na iniutos na misyon. Mahalagang maunawaan na hindi ito sumasalungat sa kwentong Biblia. Sa katunayan, perpektong pinupuno nito ang sinabi sa atin ni Juan sa kanyang ebanghelyo. Ngunit ang isa sa mga sundalo ay nagbukas ng kanyang tagiliran ng isang sibat at agad na lumabas ang dugo at tubig. At siya na nakakita sa kanya ay nagpapatotoo at ang kanyang patotoo ay totoo. At alam niya na nagsasabi siya ng katotohanan upang maniwala ka rin. Juan 19:34-35. Binibigyang diin ni Juan ang kahalagahan ng sandaling ito at ang halaga nito bilang isang patotoo. Ngunit hindi sinasabi sa amin ang lahat ng nangyari sa napakahalagang sandaling iyon. Ang Biblia ay madalas na nagbibigay sa amin ng mga flash ng aktibidad ng anghel sa mga pangunahing sandali sa kasaysayan ng kaligtasan. Inihayag ng mga anghel ang kapanganakan ni Kristo, nagsilbi sa kanya pagkatapos ng tukso sa disyerto, pinalakas siya sa Getsemani at inihayag ang kanyang muli ng pagkabuhay. Bakit hindi sila naroroon sa pinakahuling sandali ng kanilang muling pagtubos sa misyon? Ang pakikilahok ng mga archangels na ito sa pagpapako sa krus ay nagpapakita ng isang bagay na malalim tungkol sa likas na katangian ng Diyos at ang kanyang plano sa pagtubos. Walang iniwan ang Diyos sa plano ng kaligtasan. Ang bawat detalye ay maingat na orkestra kahit na ang mga hindi maliwanag sa unang sulyap, tulad ng sinabi ni Isaiah 55:8-90, sapagkat ang aking mga saloobin ay hindi ang iyong mga saloobin, huwag iyong mga landas ang aking mga landas, sabi ni Jehovah. Bilang ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking pinakamataas na landas kaysa sa iyong mga landas, at ang aking mga saloobin kaysa sa iyong mga saloobin. Ang pagkakaroon at aktibidad ng Miguel at Uriel ay nagsasabi sa amin tungkol sa isang banal na plano na nagpapatakbo ng sabay sa maraming mga antas, isang plano na sumasakop sa parehong nakikita at hindi nakikita, sa lupa at ang langit. Ito ay isang malakas na paalala na ang ating pananampalataya kay Jesucristo ay nag-uugnay sa atin ng isang malawak at komplikadong espiritual na katotohanan na lumilipas sa ating agarang pag-unawa. Naisip mo na ba kung bakit ang dugo ni Kristo ay may labis na kapangyarihan?
Sinasabi sa atin ng Biblia sa Hebreo 9:22 na nang walang iwas ng dugo ay hindi tinutukoy. At sa Warren Juan Pornurquer, 7, nabasa natin na ang dugo ni Hesukristo na kanyang anak ay naglilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan. Ang dugo ni Kristo ay hindi karaniwan. Ito ang dugo ng anak ng Diyos, perpekto at walang mantsa, na may kakayahang linisin at pagtubos. Ayon sa tradisyon ng Ethiopia, si Uriel, na ang pangalan ay nangangahulugang Fuego de Dios, ay gaganapin ang isang tasa ng kalangitan na ilaw upang mangolekta ng mahalagang dugo na ito. Hindi ito isang simbolikong kilos, ngunit isang gawain ng walang hanggang kahalagahan. Ang pisikal na dugo ni Jesus ay nagbagsak sa krus, naglalaman ng espiritual na kapangyarihan upang mabago hindi lamang ang mga tao kundi pati na rin sa mga lugar. Si Miguel, ang makalangit na mandirigma, ay nagpoprotekta sa prosesong ito. Tinitiyak na walang nakagambala sa sagradong misyon na ito. Sama-sama, ang mga archangels na ito ay nakikilahok sa isang kilos na magbubuklod ng espiritual na kapalaran ng buong bansa at baguhin ang kurso ng kasaysayan ng pananampalataya. Ang ginawa ni Miguel at Uriel sa dugo ni Kristo ay marahil ang pinakanakakagulat at hindi gaanong kilalang aspeto ng kwentong ito. Hindi lamang sila nasaksihan ng kanilang mga spills o pinagsisihan ng pagkamatay ng anak ng Diyos, naging aktibo sila sa aplikasyon ng mga bunga ng sakripisyo na iyon. Ang dugo na nakolekta ni Uriel ay hindi nasayang o nanatiling simpleng simbolo. Ito ay kinuha at pisikal na inilalapat sa mga tiyak na lugar, na nagtatatag ng isang nasasalat na koneksyon sa pagitan ng sakripisyo ni Kristo at ilang mga rehiyon ng mundo. Ang ideyang ito ay maaaring mukhang kakaiba sa mga nakasanayan sa pag-iisip tungkol sa gawain ni Kristo lamang sa mga espiritual o simbolikong mga termino. Ngunit ang Biblia ay paulit-ulit na nagpapakita sa atin na ang Diyos ay gumagana kapwa sa espiritual at pisikal. Pagkatapos ng lahat, ang mismong pagkakatawang tao ni Hesukristo, ang Diyos na nagiging laman, ay nagpapakita sa atin na ang espiritual at pisikal ay masalimuot na konektado sa banal na plano. At ang pandiwa na iyon ay ginawang laman at nanirahan sa gitna namin. Juan 1:14. Ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi isang relihiyon na naka-disconnect mula sa pisikal na katotohanan. Ito ay isang nagkatawang pananampalataya na nagpapatunay sa kabutihan ng material na nilikha at ang kalooban ng Diyos na ganap na tubusin ito. Ang lugar ay Golgota, ang bundok ng Calavera. Si Jesus ay naghang sa krus habang ang mga sundalong Romano at ang karamihan ay umepekto sa iba't ibang paraan. Bigla isang kakaibang katahimikan ang nahulog sa lugar. Hindi sinira ng mga sundalo ang mga paa ni Jesus dahil patay na siya, na tinutupad ang hula ng awit 31:20. Ang isang sundalo sa kabilang banda ay tumawid sa kanyang tagiliran ng isang sibat na tinutupad ang isa pang hula. Zacarias 12:10. I-transport natin ang ating sarili sandali sa eksenang iyon sa Golgota, ang lugar ng bungo, tulad ng sinasabi sa atin ng Biblia sa Mateo 27:33. Ito ay hindi anumang lugar, ngunit isang lugar na puno ng makahulang kahulugan na inihanda ng Diyos mula sa kawalang hanggan para sa tiyak na sakripisyo. Naisip mo na ba kung gaano kalubha ang ating Panginoon kapag pumipili ng bawat detalye ng plano sa kaligtasan? Walang nagkataon sa araw na nakamamatay na iyon. Ang pangalan ng lugar, Golgota, ay nagpapalabas ng kamatayan at pagkasira ng tao, na nagpapaalala sa atin na si Jesus ay dumating ng tumpak upang mapagtagumpayan ang kinatakutan natin. Kamatayan mismo, tulad ng sinabi ni Hebreo 10:15. Kaya dahil ang mga bata ay lumahok sa laman at dugo, lumahok din siya sa pareho upang sirain sa pamamagitan ng kamatayan, na kung saan ang imperyo ng kamatayan ay, iyon ay, sa dyablo, at palayain ang lahat ng para sa takot sa kamatayan ay sa buong buhay na napapailalim sa pagkaalipin. Sa bundok na iyon muling isinulat ng Diyos ang kasaysayan ng sangkatauhan, na nagbabago ng isang simbolo ng kamatayan sa mismong mapagkukunan ng buhay na walang hanggan. Ang tanawin sa El Golgota ay nagpakita ng isang dramatikong kaibahan sa pagitan ng pagkadiyos at sangkatauhan. Sa isang banda, si Hesukristo, ang anak ng Diyos, ay naghang sa isang Roman cross na tila natalo at napahiya. Sa kabilang banda, ang mga sundalong Romano at ang karamihan ay umepekto sa iba't ibang paraan.
Ang ilan ay masaya, ang iba ay napanood ng may pag-usisa, iilan ang sumigaw, at ang iba ay natutupad lamang ang kanilang tungkulin. At ang mga tao ay naghahanap, at maging ang mga pinuno ay pinagtatawanan siya, na sinasabi, ang iba ay nai-save. I save ang iyong sarili, kung ito ang Kristo, ang napili sa Diyos. Lucas 23:35. Nakatutuwang obserbahan kung paano, sa napakahalagang sandali na ito sa kasaysayan pinayagan ng Diyos ang lahat ng posibleng mga tugon ng tao na maipakita bago ang krus. Ang ilan ay kinikilala ang pagka-Diyos ni Kristo bilang centurion na nagsabi, tunay na ang taong ito ay anak ng Diyos. Marcos 4:39, habang ang iba ay nanatiling bulag sa nangyayari. Ang iba't ibang mga reaksyon na ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang krus ay nananatiling, para sa mga Hudyo ay tiyak na natitisod at para sa kabaliwan ng hentil. Ngunit para sa mga tawag, sa gayon ng mga Hudyo bilang mga Griego, si Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos, buwan ng mga taga-Korinto 23:24. At pagkatapos isang bagay na pambihirang nangyari. Isang kakaibang katahimikan ang nahulog sa lugar. Ang detalyeng ito, na napanatili sa tradisyon ng Ethiopia, ay nagsasabi sa amin tungkol sa isang supernatural na sandali, isang banal na panaklong sa gitna ng kaguluhan. Naranasan mo na ba ang mga sandaling iyon kapag huminto ang oras at madarama mo ang pagkakaroon ng Diyos sa isang palpable na paraan? Ito ay sa Golgotha. Sinasabi sa amin ng Biblia na mayroong kadiliman sa buong mundo mula sa ika-6 na oras hanggang sa ika-9 na oras. Lucas 23:44-45. Ngunit hindi nagsasalita sa amin partikular na katahimikan na ito. Gayunpaman, maaari nating isipin kung paano ang biglaang pagdidilim ng araw ay dapat na sanhi ng isang pangkalahatang labis at pagtigil sa panunukso at pag-uusap. Ang katahimikan na ito ay hindi natural. Ito ang tugon ng paglikha sa pagdurusa ng lumikha nito, tulad ng sinabi ni Habakkuk 2:20. Ngunit si Jehova ay nasa kanyang banal na templo, kalye sa harap niya sa buong mundo. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na may mga oras na ang katahimikan ay ang tanging sapat na tugon sa kadakilaan ng gawain ng Diyos. Sa supernatural na katahimikan na iyon, ang yugto ay inihanda para sa mga makahulang kaganapan na malapit ng matupad, ang mga kaganapan na inihayag ng mga siglo ng mas maaga sa mga banal na kasulatan. Ang susunod na nangyari ay ang tumpak na pagsunod sa mga dating hula sa Biblia, nang dumating ang mga sundalo upang masira ang mga binti ng ipinako at mapabilis ang kanilang kamatayan, isang karaniwang kasanayan upang maiwasan ang mga katawan na manatili sa mga pagtawid noong Sabado. Nalaman nila na namatay na si Jesus, ngunit nang dumating sila kay Jesus habang nakita nila siyang patay, ang kanyang mga paa ay hindi nasira. 1:19-33. Ito ay tila walang kabuluhan na katotohanan na natupad ang isang tiyak na hula sa Mesiyas na naitala sa awit 34:20. Pinapanatili niya ang lahat ng kanyang mga buto, hindi isa sa kanila ang masisira. Ang hula na ito na orihinal na tumutukoy sa proteksyon ng Diyos sa matuwid, natagpuan ang perpektong katuparan nito kay Kristo, ang patas na kahusayan ng par, na ang katawan, bagaman pinahirapan, ay nagpapanatili ng buo na estruktura ng buto nito. Ang Diyos, sa kanyang perpektong karunungan at kapangyarihan, kahit na naorkestra ang pinakamaliit na detalye upang ang lahat ay natupad tulad ng inihayag sa mga banal na kasulatan. Ang Biblia ay puno ng mga banal na coincidences na masusuri ng mas malapit, ay nagpapakita ng isang maingat na dinisenyo na plano para sa walang katapusang pag-iisip ng Diyos. Sa halip na masira ang mga paa ni Jesus, kinuha ng isa sa mga sundalo ang kanyang sibat at tumawid sa tabi ni Kristo, kung saan lumabas ang dugo at tubig. Ang batas na ito na maaring tila isang simpleng pamamaraan upang kumpirmahin ang kamatayan, natupad ang isa pang tiyak na hula na nakarehistro sa Zacarias 12:10. At titingnan nila ako na inilipat nila. Anong manghang katumpakan, mga siglo bago, inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta ang tiyak na detalye ng pagpapako sa krus. Si Juan,
na isang ocular na saksi ng kaganapang ito ay binibigyang diin ang kahalagahan nito. At siya na nakakita sa kanya ay nagpapatotoo at ang kanyang patotoo ay totoo at alam niya na nagsasabi siya ng katotohanan upang maniwala ka rin. Dahil ang mga bagay na ito ay nangyari upang matupad ang pagsulat, hindi ito masisira ng buto mo. At ang isa pang pagsulat ay nagsasabi, titingnan nila ang kanilang inilipat. Juan 19:35-37. Ang paglabas ng dugo at tubig mula sa panig ni Jesus ay binibigyang kahulugan ng mga teologo sa buong kasaysayan bilang tanda ng mga sakramento, ang dugo na sumisimbolo sa Eukaristiya at binyag ng tubig, o bilang isang katibayan sa medikal na namatay si Jesus mula sa isang pahinga ng puso. Ngunit ang tradisyon ng Ethiopia ay nag-aalok sa amin ng isa pang pananaw. Ang tumpak na sandaling ito ay nang pumasok ang mga archangels na sina Miguel at Uriel upang matupad ang kanilang banal na misyon. Ang pag-ikot ng dugo ni Kristo ay hindi lamang ang katapusan ng kanyang buhay sa lupa, ngunit ang simula ng isang espiritual na gawain na magpapalawak sa espasyo at oras. Ayon sa tradisyon ng Ethiopia, sa oras na tumawid ang sibat sa tabi ni Jesus, dalawang anghel ang bumaba. Si Uriel ay nagsuot ng isang baso ng ilaw at kinuha ang sagradong dugo ni Kristo. Si Miguel, ang angel guerrero, ay nagpoprotekta sa eksena. Tinitiyak na tinupad ng dugo ang banal na layunin nito. Bakit espesyal ang dugo na ito at ano ang ginawa nila sa kanya? Mag-isip ng ilang sandali na ang pambihirang eksena na ang tradisyon ng Ethiopia ay napanatili ng may paggalang. Lamang nang tumagos ang sundalo ng Roman soldier sa panig ng ating Panginoong Hesukristo at ang dugo ay nagsimulang umusbong, may nangyari na hindi nakikita ng mga mata ng tao. Ngunit magbabago ito magpakailanman ang kurso ng espiritual na kasaysayan, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa dugo at laman. Ipinapaalala sa atin ni Pablo ang mga taga-Efeso Konikempat Dove. Ngunit laban sa mga punong guro, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga gobernador ng kadiliman ng siglo na ito, laban sa mga espiritual na host ng kasamaan sa mga rehiyon ng langit. Sa napakahalagang sandali na iyon, ang belo sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita na mundo ay naging mas payat at dalawang makapangyarihang mga arkanghel na bumaba sa isang tiyak na banal na misyon. Hindi ito isang pagkakaisa o isang improvisasyon. Ito ay bahagi ng walang hanggang plano ng Diyos na naitatag bago ang pundasyon ng mundo. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na karunungan, ay nakita ang bawat detalye ng sakripisyo ng kanyang anak, kasama na ang mangyayari sa magagandang dugo na ibubuhos. Ang una sa mga makalangit na messenger na ito ay si Uriel, na ang pangalan ay nangangahulugang ilaw ng Diyos o apoy ng Diyos. Bagaman hindi ito nabanggit sa kanon ng Biblia ng Protestante, si Uriel ay lumilitaw sa mga teksto ng Apocryphal tulad ng The Book of Enoch at kinikilala ng maraming mga tradisyon ng Kristiyano, kabilang ang Ethiopian Orthodox, bilang isa sa 7 mga arko na patuloy na bago ang trono ng Diyos. Ang nakakagulat sa tradisyon na ito ay ang detalye na hindi dumating si Uriel. Nagdala siya ng isang espesyal na baso na inilarawan bilang isang tasa ng ilaw. Ito ay hindi isang ordinaryong baso, ngunit isang makalangit na lalagyan na partikular na idinisenyo upang maglaman ng pinakamahalagang dugo ng universo, ang dugo ng anak ng Diyos. Sapagkat ang buhay ng karne sa dugo ay sinabi sa atin ni Levitico 17:11 at ang dugo ni Kristo ay naglalaman ng banal na buhay mismo. Si Uriel na may paggalang at katumpakan ay nakolekta ang sagradong dugo na ito, na tinutupad ang isang gawain na maaaring ipagkatiwala lamang sa isang pagiging hierarchy ng kanyang langit. Ang bawat pagbagsak ay napakahalaga. Ang bawat pagbagsak ay may kapangyarihan upang matubos at magbago. Habang isinagawa ni Uriel ang sagradong koleksyon na ito, si Archangel Michael ay gumaganap ng pantay na mahalagang papel. Si Miguel, na ang mapaghamong pangalan ay nangangahulugang sino bilang Diyos, ay inilarawan sa mga banal na kasulatan bilang ang dakilang prinsipe na nasa bahagi ng bayan ng Diyos, Daniel 12:1, at bilang pinuno ng mga hukbo ng langit. Sa Apokalipsis 12:7, nabasa natin na ang Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. Ang kanyang presensya sa Golgotha ay hindi sinasadya. Sa sandaling ito ng transcendental,
Kapag ang pagtubos ng gawa ni Kristo ay natupok, ang mga puwersa ng kasamaan ay magiging desperado na makagambala sa ilang paraan. Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng mga indikasyon ng espiritual na labanan na ito ng si Jesus. Ilang sandali bago siya arestuhin, ay nagsabi, "Ngayon ay ang paghuhusga sa mundong ito. Ngayon ang prinsipe ng mundong ito ay itatapon." 1:12-31. Si Miguel, bilang komander ng mga hukbo sa langit ay naroon upang matiyak na wala o sinumang nagambala sa pinakahuling sandali ng banal na plano. Ang kanyang nagniningas na tabak ay pinanatili ang mga puwersang demonyo sabay habang tinupad ng dugo ni Kristo ang kanyang walang hanggang layunin. Bakit espesyal ang dugo na ito? Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng maraming mga sagot sa tanong na ito. Sa Hebreo 9:22, nabasa natin na nang walang pag-iwas ng dugo ay hindi tinutukoy, na itinatag ang espiritual na prinsipyo na ang dugo ay kinakailangan para sa pagbabayad sala ng kasalanan. Ngunit ang dugo ni Kristo ay hindi katulad ng dugo ng mga sakripisyo ng hayop ng lumang tipan na maaaring magbigay lamang ng pansamantalang saklaw para sa kasalanan. Ang liham sa mga Hebreo ay nagpapaliwanag, sapagkat ang dugo ng mga toro at kambing ay hindi maaaring mag-alis ng mga kasalanan. Hebreo 10:4. Ang dugo ni Jesus sa kabilang banda ay may natatangi at walang hanggang kapangyarihan. Gaano pa ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay nag-alok ng kanyang sarili ng walang lugar sa Diyos, linisin ang iyong mga konsensya ng mga patay na gawa upang maglingkod sa buhay na Diyos? Hebreo 9:4. Ang dugo na ito ay hindi lamang nasasakop ang kasalanan, ngunit ganap na tinanggal ito. Hindi lamang purified panlabas, ngunit nagbago sa loob. Hindi lamang pinagkasundo ang mga tao sa Diyos, ngunit ayon sa tradisyon ng Ethiopia, may kapangyarihan, siyang pisikal na pakabanalin ang mga lugar kung saan siya inilapat. At ito ay kung saan ang tradisyon ng Ethiopia ay nag-aalok sa amin ng isang nakakagulat na paghahayag tungkol sa ginawa ni Miguel at Uriel sa mahalagang dugo na ito. Hindi nila ito kinuha bilang isang simbolikong o seremonyal na kilos. Mayroon silang isang tiyak na layunin para sa kanya, isang layunin na direktang nauugnay sa plano ng Diyos para sa isang partikular na bansa. Ang dugo na nakolekta sa tasa ng ilaw ay hindi na natili sa Jerusalem o dinala sa langit na maaari nating isipin. Sa halip, ayon sa sinaunang tradisyon na ito, ang mga archangels ay nagsagawa ng isang paglalakbay kasama ang sagradong kayamanan na ito na dinala ito sa mga dagat at disyerto hanggang sa maabot ang mga mataas na lupain ng Ethiopia. Bakit Ethiopia? Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng mga pahiwatig tungkol sa espesyal na relasyon ng Diyos sa bansang Afrika na ito. Sa awit 68:31 nabasa natin, "Darating ang mga prinsipe ng Egypt, ang Ethiopia ay magpapalawak ng iyong mga kamay sa Diyos." Ang hula na ito ay nagmumungkahi ng isang natatanging espiritual na kapalaran para sa mundong ito. Isang kapalaran na ayon sa tradisyon ay direktang konektado sa dugo ni Kristo. Ang Diyos sa kanyang soberanong karunungan ay pinili ang Ethiopia bilang isang tatanggap ng espesyal na pagpapala na ito, na nagtatag ng isang sagradong link sa pagitan ng bansang ito at ang sakripisyo ng kanyang anak. Ang tanong na natural na lumitaw ay, ano ba talaga ang ginawa ni Miguel at Uriel sa dugo sa sandaling nakarating sila sa Ethiopia? Ayon sa tradisyon, hindi lamang nila ito idineposito sa isang lugar na maparangalan, ngunit madiskarteng inilalapat din sa ilang mga site. Ipinagpabanal ang mga ito at magtatag ng mga punto ng espiritual na kapangyarihan na magsisilbing mga angkla para sa pananampalataya ng Kristiyano sa rehiyon na iyon. Para bang ang Diyos ay literal na nagtatanim ng mga buto ng pananampalataya, kasama ang dugo ng kanyang anak, mga buto na magbubuhos at umunlad sa isa sa pinakaluma at pinakalumalaban na mga Kristyanismo sa mundo. Ang banal na kilos na ito ay magpapaliwanag kung bakit pinagtibay ng Ethiopia ang Kristyanismo nang maaga sa kasaysayan nito at kung bakit pinanatili nito ang pananampalataya sa pamamagitan ng mga siglo ng mga hamon, kabilang ang mga pagsalakay sa Islam at pag-uusig sa komunista. Ang dugo ni Kristo na pisikal na inilalapat sa kanyang lupain ay naging isang espiritual na selyo ng proteksyon at pangangalaga. Tulad ng sinabi ng Warren Pedro Yumbasando 18-19, "Alam na nailigtas ka mula sa iyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay
na natanggap mo mula sa iyong mga magulang, hindi sa mga masasamang bagay tulad ng ginto o pilak, ngunit may mahalagang dugo ni Kristo bilang isang walang bahid na kordero at walang polusyon. Ang mahalagang dugo na ito na dinala ng mga kamay ng anghel ay naging espiritual na pundasyon ng isang buong bansa. Naisip mo ba kung bakit ang ilang mga rehiyon ng mundo ay tila may mas malalim na koneksyon sa banal? Bakit ang ilang mga lugar ay nagpapanatili ng pananampalataya sa mga siglo ng kahirapan habang ang iba ay nawala ito? Ang tradisyon ng Ethiopia tungkol kay Miguel at Uriel ay nag-aalok sa amin ng isang kamangha. Manghang pananaw sa kung paano maitaguyod ng Diyos ang mga espesyal na koneksyon sa espiritual na may ilang mga rehiyon sa pamamagitan ng mga konkretong gawa ng pagtatalaga. Hindi na ang Diyos ay nagmamahal sa isang bansa higit pa kaysa sa iba. Ang kanyang pag-ibig ay universal, tulad ng paalala sa atin ng Juan 3:16, sapagkat mahal ng Diyos ang mundo. Gayunpaman, sa kanyang soberanya pinili niyang magtrabaho sa mga tiyak na paraan sa mga tiyak na lugar ayon sa kanyang banal na plano. Ang dugo ni Kristo na nakolekta ni Uriel at protektado ni Miguel ay naging isang channel ng espesyal na pagpapala para sa Ethiopia na nagtatag ng isang espiritual na pamanaan na tiniis ng halos 2 milenya. Inaanyayahan tayo ng tradisyon na ito na isaalang ang mahiwaga at kamangha, manghang mga porma na nagtrabaho sa buong kasaysayan ng Diyos, na lampas sa kung ano ang malinaw na naitala sa kanonikal na mga banal na kasulatan. Ayon sa Ethiopian Orthodox Church, ang dugo na nakolekta ni Uriel ay dinala sa Ethiopia. Ibinuhos ng mga anghel ang dugo na ito sa mga sagradong lugar na nagpapabanal sa kanila. Itinatag nito ang isang direktang koneksyon sa pagitan ng pagpapako sa krus at pananampalataya ng Kristiyanong Ethiopia. Para sa kadahilanang ito, ang Ethiopia ay isa sa mga unang bansa na tumanggap ng Kristyanismo at panatilihin itong buhay hanggang ngayon. Anong pambihirang paghahayag ang mayroon tayo sa harap namin? Ang tradisyon ng Ethiopia ay nagbubukas ng isang window sa isang aspeto ng banal na plano na kakaunti ang nakakaalam, ngunit nagpapaliwanag sa ating pag-unawa sa kung paano nagtrabaho ang Diyos sa buong kasaysayan. Isipin sandali ang 2 makapangyarihang archangels na sina Miguel at Uriel na nagsasagawa ng isang paglalakbay mula sa Golgotha hanggang sa highlands ng Ethiopia na dala ang pinakamahalagang kayamanan ng universo, ang dugo ng anak ng Diyos. Hindi ito isang ordinaryong paglalakbay, ngunit isang banal na misyon na may walang hanggang layunin. Ang mga landas ng Diyos ay mas mataas kaysa sa ating mga landas. Paalalahanan tayo ni Isaiah 55:9. At ang tradisyon na ito ay nagpapakita sa atin na tiyak na ang lalim at malawak ng plano ng Diyos na lumilipas sa ating limitadong pag-unawa. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa kung paano pinipili ng Diyos ang mga tiyak na bansa para sa mga tiyak na layunin. Hindi dahil sila ay higit sa iba, ngunit bilang bahagi ng soberanong diskarte nito upang makamit ang lahat ng sangkatauhan sa kanilang mensahe ng kaligtasan. Bakit Ethiopia? Ang tanong na ito ay nakakahanap ng mga sagot kapwa sa mga sulatin at sa kasaysayan. Sa lumang tipan, ang Ethiopia, kilala rin bilang Siyu, ay binanggit ng maraming beses, madalas sa mga konteksto na nagmumungkahi ng isang espesyal na relasyon sa Diyos. Sa awit 68:31 nabasa natin, darating ang mga prinsipe ng Egypt, ang Ethiopia ay magpapalawak ng kanyang mga kamay sa Diyos. Isang hula na nagmumungkahi ng hinaharap na pagtanggap ng bansang ito sa Ebanghelyo. Bilang karagdagan sa mga Gawa 8:26-40, natagpuan namin ang kasaysayan ng Ethiopian eunuch, isang senior opisyal ng Candace, Queen of the Ethiopians, na naglalakbay sa Jerusalem upang sumamba at naeebanghelyo ni Felipe sa kanyang pagbabalik. Ang banal na engkwentro na ito ay hindi lamang nagresulta sa pagbabalik ng opisyal na ito, ngunit marahil ay minarkahan ang simula ng Kristyanismo sa Ethiopia, na ginagawang bansang ito ang isa sa mga unang teritoryo sa labas ng Roman Empire na makatanggap ng Kristiyanong pananampalataya. Ngunit ang tradisyon ng Ethiopia ay nagmumungkahi na mayroong isang bagay na mas malalim. Isang espiritual na bono na itinatag ng direkta sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na dinala ng mga messenger ng langit. Ayon sa sinaunang tradisyon na
Ito hindi lamang dinala ni Uriel at Miguel ang dugo ni Kristo sa Ethiopia bilang isang simbolo o isang relic na maparangalan. Sa pamamagitan ng banal na katumpakan, ibinuhos nila ang sagradong dugo na ito sa mga tiyak na lugar na nagpapabanal sa kanila at nagtatag ng mga punto ng espiritual na angkla para sa pananampalataya ng Kristiyano sa rehiyon na iyon. Ang gawaing ito ng pagtatalaga ng teritoryo ay hindi estranghero sa mga banal na kasulatan. Sa Lumang Tipan, nakikita natin kung paano inutusan ng Diyos si Moises na mag-spray ng dugo sa dambana at tungkol sa mga tao na isil ang tipan. Exodo 24:6-8. Ang dugo ay palaging ang paraan na pinili ng Diyos upang maitaguyod at silang mga pakete. Ang buhay ng karne sa dugo ay, at binigyan kita upang gumawa ng pagbabayad, sala tungkol sa dambana para sa iyong mga kaluluwa. Levitico 19:11. Ang dugo ni Kristo ang perpekto at pangwakas na sakripisyo ay may isang walang uliran na kapangyarihan ng pagtatalaga. Kung saan inilalapat ang dugo na ito, ang isang direktang koneksyon sa espiritu ay itinatag kasama ang krus. Isang koneksyon na, ayon sa tradisyon ng Ethiopia, ay nagpoprotekta at napanatili ang pananampalataya ng Kristiyano sa bansang iyon sa mga siglo ng kahirapan. Ang banal na kilos na ito ay nagtatag ng isang direkta at walang tigil na koneksyon sa pagitan ng pagpapako sa krus ni Hesukristo at ng pananampalataya ng Kristiyanong taga-Ethiopia. Ito ay hindi lamang isang makasaysayang o teolohikal na koneksyon, ngunit isang literal, pisikal at espiritual na koneksyon sa pamamagitan ng dugo ng tagapagligtas. Naisip mo ba kung bakit ang ilang mga tradisyon ng Kristiyano ay tila may mas malalim na pag-unawa o isang mas direktang koneksyon sa ilang mga aspeto ng pananampalataya? Ang tradisyon ng Ethiopia ay nagmumungkahi na ang espesyal na koneksyon na ito ay hindi isang pagkakaisa kahit na ang resulta ng kasipagan ng tao, ngunit bahagi ng banal na disenyo na tinatakan ng dugo ni Kristo. Ang koneksyon na ito ay magpapaliwanag ng manghang pagtutol ng pananampalataya ng Kristiyano sa Ethiopia sa mga siglo sa kabila ng maraming panlabas at panloob na mga hamon. Tulad ng sinabi ni Hebreo 13:20-21, ang Diyos ay perpekto sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan. Ang dugo na yon, na pisikal na naroon sa lupa ng Ethiopia, ay nagsilbi bilang isang espiritual na angkla para sa isa sa pinakaluma at pinakanababanat na mga tradisyon ng Kristiyano sa mundo. Ang katibayan sa kasaysayan ay tila sumusuporta sa tradisyon na ito dahil ang Ethiopia ay epektibong isa sa mga unang bansa na opisyal na tanggapin ang Kristyanismo kahit na bago ang Roman Empire. Habang si Constantine ay nag-legalize ng Kristyanismo sa Roman Empire noong 313 AD career at ginawa siya ni Theodosius ng opisyal na relihiyon noong 380 AD. Si Ethiopia ay yumakap na sa pananampalataya ng Kristiyano noong ika-4 na siglo sa ilalim ni Haring Ezana ng Aksum. Ang higit na kapansin-pansin ay kung paano pinanatili ng Ethiopia ang pananampalataya ng Kristiyano sa mga siglo sa kabila ng napapaligiran ng mga nakararami na mga bansang Muslim at nahaharap sa maraming pagsalakay at pag-uusig. Ang pambihirang pagpapanatili ng pananampalataya ay makikita bilang direktang bunga ng espesyal na pagtatalaga na natanggap niya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sinabi mismo ni Jesus, "Itatayo ko ang aking simbahan at ang mga pintuan ng Hades ay hindi mananaiglaban dito." Mateo 6:18. Ang pananampalataya ng Kristiyanong taga-Ethiopia ay napatunayan na isang buhay na patotoo tungkol sa pangakong ito na lumalaban sa siglo pagkatapos ng siglo bilang isang parola ng Kristyanismo sa isang rehiyon kung saan ang maraming iba pang mga sinaunang simbahan ay nawala o naging makabuluhang nabawasan. Sa kabila ng pagpapanatili ng pananampalataya, ang tradisyon na ito ay nagsasabi sa atin tungkol sa kahalagahan na ibinibigay ng Diyos sa pagkakaiba-iba sa loob ng kanyang simbahan. Ang Ethiopian Orthodox Church, na may natatanging tradisyon, ang mga karagdagang sagradong sulatin, tulad ng Aklat ni Enoch na kung saan ay kanonikal para sa kanila, at ang kanilang partikular na interpretasyon ng ilang mga kaganapan sa Biblia ay kumakatawan sa isang natatanging pagpapahayag ng Kristiyanong pananampalataya na nagpayaman sa pandaigdigang tapiserya ng mga tao ng Diyos.
Tulad ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, Dotted Daughter, Patak verse 6. Ngayon, mayroong pagkakaiba-iba ng mga regalo, ngunit pareho ang Espiritu. At may pagkakaiba, iba ng mga ministro ngunit pareho ang Panginoon. At mayroong pagkakaiba, iba ng mga operasyon, ngunit ang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat ay pareho. Ang tradisyon ng Ethiopia tungkol sa dugo ni Kristo ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nagtatrabaho sa magkakaibang paraan sa iba't ibang kultura at bansa, ngunit palaging para sa parehong pagtubos. Ang dugo ni Kristo, na kinuha ni Miguel at Uriel sa highlands ng Ethiopia, hindi lamang nagtatag ng isang pambansang simbahan, ngunit pinangalagaan ang isang natatanging aspeto ng banal na paghahayag na umaakma at nagpayaman sa ating pandaigdigang pag-unawa sa plano ng Diyos. Ito ay isang malakas na paalala na mayroong isang katawan at isang espiritu. Efeso 4:4. Kahit na ang mga panlabas na pagpapahayag ng pananampalataya ay maaaring magkakaiba ayon sa kultura at tradisyon, ang dugo ni Kristo ay hindi lamang nagdala ng pagtubos, ngunit pisikal na minarkahan ang isang teritoryo na may kanyang kabanalan. Ipinapaliwanag ng kaganapang ito kung bakit ang Ethiopia ay may napakalakas at nakatagong pamana ng Kristiyano sa pakikipag-isa ng Ethiopian Orthodox Church. Ang dugo ni Kristo ay pinarangalan sa isang napaka-espesyal na paraan. Palalimin natin ang espiritual na kahulugan ng banal na gawa na ito na minarkahan magpakailanman ang Kristiyanong pagkakakilanlan ng Ethiopia. Ang Biblia ay paulit-ulit na nagtuturo sa atin na ang dugo ni Kristo ay may isang walang kaparis na pagbabago ng kapangyarihan. Sa Apokalipsis 19:5, nabasa natin na si Jesus ay minamahal tayo at hinugasan tayo mula sa ating mga kasalanan sa kanyang dugo. Ang espiritual na paglilinis na ito ay ang pinakamahusay na kilalang aspeto ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Gayunpaman, ang tradisyon ng Ethiopia ay nagpapakita ng isa pang sukat, ang kakayahang pisikal na pakabanalin ng isang teritoryo na nagtatatag ng isang hindi mailalabas na tatak ng pagkakaroon ng banal. Hindi ba kahanga-hanga na pag-aisipan kung paano ang Diyos sa kanyang walang hanggan na karunungan ay gumagamit ng pisikal upang maipakita ang espiritual? Sa lumang tipan, nakikita natin kung paano ang dugo ng mga sakripisyo ay na-spray sa dambana at iba pang mga bagay ng tabernakulo upang ilaan ang mga ito, Levitico 8:15. Katulad nito, ngunit walang hanggan na nakahihigit, ang dugo ni Hesukristo na dinala ni Miguel at Uriel ay inilaan ang mga bahagi ng Ethiopia na binabago ang mga ito sa sagradong lupa kung saan ang pananampalataya ng Kristiyano ay magtatapon ng malalim at walang tigil na mga ugat. Ang gawaing ito ng pagtatalaga ng teritoryo ay nagsasabi sa atin tungkol sa isang Diyos na hindi lamang nagmamalasakit sa mga individual na kaluluwa, kundi pati na rin sa mga bansa at kanilang mga espiritual na patutunguhan. Sa mga gawa 26:27, idineklara ni Paul, "At mula sa isang dugo ay ginawa niya ang lahat ng linya ng mga tao, upang sila ay tumira sa lahat ng mukha ng lupa, at mas gusto niya ang pagkakasunod, sunod ng mga oras, at ang mga limitasyon ng kanyang silid. Upang hanapin ang Diyos kung sa ilang paraan palpating mahahanap nila siya, itinatag ng Diyos ang mga limitasyon ng mga bansa para sa mga tiyak na layunin sa kanyang muling pagtubos na plano. At ang tradisyon ng Ethiopia ay nagmumungkahi na, sa kaso ng Ethiopia, ang hangaring ito ay tinatakan ng mismong dugo ni Kristo. Ang bubo na dugo sa Golgotha ay hindi lamang dumaloy sa krus. Ayon sa tradisyon na ito, ang ilang mga mahalagang patak ay kinuha ng libong kilometro ang layo upang maitaguyod ang isang katibayan ng pananampalataya ng Kristiyano sa gitna ng Africa. Tulad ng sinabi ni Isaiah 55:11, "Ito ang magiging salita ko na lumalabas sa aking bibig. Hindi siya babalik sa akin na walang laman, ngunit gagawin ang gusto ko at maaunlad sana ipadala ito." Katulad nito, ang dugo ni Kristo na dinala ng mga makalangit na messenger ay natutupad ng eksakto ang layunin kung saan ipinadala ito sa Ethiopia. Ang resulta ng espesyal na pag-aalay na ito ay maliwanag sa pambihirang kasaysayan ng Kristyanismo ng Ethiopia. Hindi tulad ng iba pang mga rehiyon kung saan ang pananampalataya ng Kristiyano ay nagbago o kahit na nawawala sa mga siglo, ang Ethiopia ay nagpapanatili ng isang malakas at ugat na pamana ng Kristiyano mula noong
4 na siglo hanggang sa kasalukuyan. Ang bansang ito ay lumaban sa maraming mga pagsalakay sa Islam na relihiyoso ang nagbago sa kanilang mga kapitbahay. Nakaligtas siya sa panahon ng kolonyal ng maraming mga katutubong tradisyon ang naibigay at nagtitiyaga sa panahon ng rehimeng komunista ng Derg na aktibong hinabol ang simbahan. Paano ipaliwanag ang kapansin-pansin na espiritual na pagiging matatag? Ang tradisyon ng dugo ni Kristo na ibinaba sa teritoryo nito ay nag-aalok ng isang malalim na pananaw. Ang bansang ito ay minarkahan at tinatakan ng dugo ng kordero na nagtatag ng isang espiritual na proteksyon na katulad ng naranasan ng mga Israelita sa unang Pasko ng pagkabuhay kapag ang dugo sa mga lintels ng mga pintuan nito ay nagpoprotekta sa kanila mula sa mapanirang anghel. Exodo 2:1-23. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang dugo ay magsasalita, Hebreo 12:24, at ang dugo ni Kristo ay nakikipag-usap sa pabor sa Ethiopia sa halos 2 milenya, na pinapanatili ang pananampalataya sa mga pangyayari kung saan tila imposible ang tao. Ang espesyal na koneksyon na ito sa dugo ni Kristo ay malalim na makikita sa liturhiya at sakrament na kasanayan ng Ethiopian Orthodox Church. Sa pagdiriwang nito ng Eucharistia, na kilala bilang Kedase, ang tunay na pagkakaroon ni Kristo sa mga inilaan na elemento ay pinarangalan ng isang antas ng paggalang. Nakakaunti ang maaaring tumugma. Ang mga pari ng Ethiopia ay naghahanda para sa pakikipag. Isa na may malawak na panahon ng aayuno at panalangin. Ang mga elemento ng Eucharistia ay ginagamot ng labis na pangangalaga at debosyon. At ang pakikilahok sa sakrament na ito ay itinuturing na hindi lamang bilang isang alaala, ngunit bilang isang literal na unyon sa dugo na ibinaba sa Kalbaryo at mahimalang dinala sa lupain nito. Sinabi ni Jesus, "Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan." Juan 6:54. At ang mga Kristiyanong taga-Ethiopia ay kumuha ng mga salitang ito ng may pambihirang literalidad at kabigatan na alam ang kanilang natatanging koneksyon sa dugo ng tagapagligtas. Para sa kanila, ang bawat Eucharistia ay isang renew ng sagradong link na itinatag ng dinala ni na Miguel at Uriel ang dugo ni Kristo sa kanilang lupain, isang nasasalat na paalala na sila ay minarkahan sa isang espesyal na paraan upang mapanatili ang pananampalataya ng Kristiyano sa pamamagitan ng mga henerasyon. Ang espesyal na pagsamba sa dugo ni Kristo sa tradisyon ng Ethiopia ay hindi dapat maunawaan bilang idolatriya o pamahiin. Ito ay sa halip isang malalim na pagkilala sa pagtubos ng kapangyarihan at banal ng dugo ni Jesus, isang kapangyarihan na paulit-ulit na binibigyang diin ng Biblia. Ang dugo ni Jesucristo na kanyang anak ay naglilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan. Pardo Juan 7, tinitiyak tayo. Gaano pa ang dugo ni Kristo? Linisin ang iyong mga konsensya, sabi ng Hebreo 9:14. Naunawaan ng mga Kristiyanong taga-Ethiopia ang mga katotohanang ito hindi lamang bilang mga abstract na doktrina, kundi bilang mga konkretong katotohanan na nakaangkla sa kanilang sariling pambansang kasaysayan. Ang kanyang pagsamba sa dugo ni Kristo ay isang pagpapahayag ng pananampalataya na kinikilala ang direktang ugnayan sa pagitan ng kanyang pagkakakilanlan ng Kristiyano at ang sakripisyo ng Kalbaryo, isang link na ayon sa kanyang tradisyon ay pisikal na itinatag ng mga Archangels Miguel at Uriel. Ang pag-unawa na ito ay nag-aalaga ng isang malalim na Christocentric na espiritual, kung saan ang krus ay hindi lamang isang simbolo ng kasaysayan ngunit isang aktibong katotohanan sa buhay ng bansa. Ang espiritual na kahulugan ng dugo na nakolekta ni Uriel at dinala sa Ethiopia ay lumilipas ng oras at espasyo na nagpapaalala sa amin na ang pagtubos na gawa ni Kristo ay may mga aplikasyon na lalampas sa ating agarang pag-unawa. Nang sinabi ni Jesus, "Ito ang aking dugo mula sa bagong tipan na ibinaba para sa marami para sa pagpapatawad ng mga kasalanan." Mateo 26:28. Inihayag ko ang isang epekto na lalawak ng higit pa sa Golgota. Ayon sa tradisyon ng Ethiopia, ang ilang mga patak ng mahalagang dugo na iyon ay dinala sa malalayong lupain upang maitaguyod ang isang walang hanggang patotoo ng kapangyarihan ng pag-save ng Diyos. Ang banal na kilos na ito ay nagpapaalala
Sa atin na ang kaligtasan ay hindi lamang isang individual, kundi pati na rin ang kolektibong issue. Hindi lamang espiritual ngunit pisikal din. Hindi lamang sa isang panahon ngunit para sa kawalang hanggan. Ang dugo ni Kristo, na nakolekta ng may paggalang ni Uriel at selos na protektado ni Miguel, ay naging isang banal na binhi na nakatanim sa lupa ng Ethiopia, isang binhi na gumawa ng mga prutas ng pananampalataya sa halos 20 siglo. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Juan 2:20, kung ang butil ng trigo ay hindi nahuhulog sa mundo at namatay, naiwan, ngunit kung siya ay namatay, siya ay mabunga. Ang kanyang dugo na literal na nabubo sa lupang taga-Ethiopia ay gumawa ng isang masaganang aani ng pananampalataya na nagpapatuloy hanggang sa araw na ito. Ano ang isang pambihirang paghahayag na natuklasan natin ngayon, mga minamahal na kapatid? Ang kwento ni Miguel at Uriel na nangongolekta ng dugo ni Kristo at dalhin ito sa Ethiopia ay malinaw na nagpapakita sa atin na may mga sukat ng muling pagtubos na gawa ni Jesus na halos hindi na tayo nagsisimula. Nagtataka ako, ano ang iba pang mga espiritual na kayamanan na naghihintay na matuklasan sa mga sinaunang tradisyon ng Kristiyano na hindi pinansin ng mundo ng kanluran? Ano ang iyong pinakadakilang pagtuklas kapag naririnig mo ang kwentong ito? Ibahagi ang iyong patotoo sa mga komento at sabihin sa amin kung paano naapektuhan ng paghahayag na ito ang iyong pananampalataya. Ang kanyang karanasan ay maaaring eksakto kung ano ang kailangang marinig ng ibang kapatid ngayon. Kung pinagpala ng video na ito ang kanyang buhay, huwag kalimutang bigyan siya ng tulad, ibahagi ito sa kanyang mga kaibigan at pamilya, at mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng mas maraming mga paghahayag na magbabago sa kanilang paglalakad sa Diyos. Isaaktibo ang mga abiso na huwag makaligtaan ang aming susunod na video tungkol sa ang 7 mga lihim ng aklat ng Enoch na nakatago ng Modern Church ay lilitaw dito sa screen na ang dugo ni Kristo na ibinaba ng ating lahat sa Kalbaryo at napanatili ng mga archangels, patuloy na paglilinis, pagpapagaling at pagbabago ng kanilang buhay. Ako ay isang balangkas at hanggang sa aming susunod na pagkatagpo na ang kapayapaan ng Diyos na lumampas sa lahat ng pag-unawa ay nagpapanatili ng kanilang mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Pagpalain ka ng Diyos.